Ang kwento ni Lola Maria. Ito ang totoong kwento ni Lola Maria, isang kwentong kayang makpalambot ng kahit anong pusong bato. Isang pakabata na may malalalim na sugat na hindi ko nanaisin kahit para sa pinakamatindi kong kaawe. Sa loob ng aking 89 na taon, dala-dala ko ang mga alaala na bagamat malayo na ay nananatiling sariwa sa aking isipan. Ang aking kabataan, isang panahon ng kasimplehan, kahirapan, at mga sandaling ang purong inosente. Isinilang ako noong 1935, anak ni na Carmen at Luis. Ang aking ina, isang babaeng malakas at matatag, laging nakakahanap ng paraan upang kami ay manatiling sama-sama at may makain, sa kabila ng mapagsubok na aming hinaharap. Ang aking ama, si Luis, ay isang masipag na tao. Ginugugol niya ang araw sa pag-alaga ng aming lumang bukit, isang pirasong lupa na tila mas malaki nung maaraw ng aking kabataan. Nakatira kaming lahat sa isang maliit na bahay, isang lumang bahay na kubo na lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Isang tahanan itong punong buhay dahil bukod sa akin, mayroon pa akong 9 na kapatid. 5 kaming lalaki at 4 na babae, isang tunay na hukbo na pumupuno sa bawat sulok ng aming tahanan. Sa gitna ng tawanan at hindi pagkakaunawaan, natutunan naming pahatian ang lahat. 3 kaming nagsisiksikan sa bawat kama. Mula sa mga laruang gawa-gawa hanggang sa kakarampot na pagkain. Ang aming bahay ay nasa isang bukit sa Nueva Ecija na bagamat luma ay may malawak na lupain. Ngunit, ang pirasong lupa na ito na para sa marami ay lugar ng pahinga, para sa amin ay isang larangan ng walang tigil na pagtatrabaho. Ang trabaho sa bukit ay mabigat at nagsisimula sa pagsikat ng araw. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang responsibilidad, mula sa pag-alaga ng hayop hanggang sa pag-igib ng tubig mula sa malayong poso. Nakayapak lang kami, dahil ang mga lumang sinalas ay nakakasagaba lamang. Sanay na ang aming mga paa sa magaspang na lupa, kabisado namin ang bawat bato at tinik sa daan. Madalas akong tumulong sa pag-aani ng kamoteng kahoy, na siyang pangunahing pinakukunan ng aming kabuhayan. Walang pahinga, kahit sa mabunso. Naalala ko ang aking maliliit at kakaliuhin ng makamay. Kasi, para sa mahindi nakakaalam, ang kamoteng kahoy. Naku, kay hirap anihin. Una, hahanap kami ng isang malaking halaman, yung medyo naninilaw na ang dahon. Gumagamit akong asarol, hindi ako pinapayagan nina tatay at nanay na gumamit ng itak, kaya gumagamit ako ng hindi gaanong matalas na gamit. Pinuputol ko ang puno malapit sa lupa. Pagkatapos, ang pinakamahirap na bahagi, ang pahuhukay. Ang lupa ay matigas at kailangan kong gumamit ng maraming lakas para bunutin ang kamote, nangingitim ang aking makuko sa lupa. Minsan, napakalaki ngang ugat kaya kailangan ng 2 tao para hilahin ito. Sobrang bigat talaga. Ang magabi ay lalong hindi malilimutan. Upo kaming lahat sa paligid ng masang kahoy, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, at ang buong silid ay pinapainit ng kalanda kahoy. Nakikinig kami sa makwento ng aming mamagulang. Si Tatay Luis, sa kanyang malalim na boses, ay makukwento tungkol sa kanyang mapakikipagsapalaran noong kabataan niya. Bawat kwento ay nagdudulot ng halo-halong pagkamangha at paganga, at sa ilang sandali, nalilimutan namin ang pagod ng buong araw. Si Nanay Carmen naman ay laging abala sa pananahi o paghahanda ng hapunan. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang makita siyang laging buntis. Sa buong kabataan ko, tila palagi siyang nagdadalang tao. Bawat bagong pagbubuntis ay nagdudulot ng mas maraming responsibilidad para sa aming lahat. Kahit napagod, hindi tumitigil si Nanay. Patuloy niya kaming inaalagaan lahat ng may lakas na tila walang katapusan. Ngayon, naisip ko, kawawa naman siya, hindi man lang nakaroon ng oras para umiyak. Naalala ko siyang naglalakad sa bukit, malaki na ang tiyan, ngunit ginagawa pa rin ang lahat ng gawain. Nagbubuhat siyang mabibigat na bagay. Ang kanyang mukha ay madalas na nagpapakita ng pagod. Ngunit bihira siyang magreklamo. Sa halip, naghahanap siya ng mga paraan upang turuan kaming maging matatag at magtulungan. Ang pagdating ng bagong kapatid ay laging may halong saya at kaba. Alam namin na nangahulugan iyon ng mas maraming bibig na pakakainin at mas maraming trabaho para sa lahat. Minsan, sa gabi, nakikita ko siyang nakaupong mag-isa sa kusina,
Ang makamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Ang kanyang ekspresyon ay pagod, ngunit mayroon ding pagmamahal at determinasyon. Ginawa niya ang lahat para protektahan at palakihin kami sa abot ng kanyang makakaya kahit na mahirap ang sitwasyon. Ang imaheng giyon nga kakingina na laging buntis at laging nagtatrabaho ay isa sa mga pinakamalalim na alaala na mayroon ako. Itinuro niya sa amin ang kahalagahan ng sakripisyo at pagsisikap, maral na dala-dala ko hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, lumaki ako at nagsimulang mas maintindihan ang mga nangyayari sa paligid ko. Isa sa pinakamasakit na alaala ay ang araw na umalis ang aking kapatid na si Rita. Isang tahimik na hapon iyon, papalubok na ang araw. Ang bahay ay kakaibang tahimik. Si Rita ay nasa pintuan, handa nang umalis kasama ang isang lalaking hindi ko pa nakikita. Umiyak siya ng hagulgol, at ang mga luha ay umagos sa kanyang mukha. Walang salita, tanging ang tunog ng kanyang mahikbi at ang bulong ng lalaki na sinusubukang patahanin siya. Ang aking mga magulang, sina Luis at Carmen, ay makayakap na may malalim na sakit sa kanilang mga mukha. Tila sila'y sobrang lungkot, na parang guguho na ang mundo sa kanilang paligid. Mahigpit silang makayakap, sinusubukang tiisin ang kalungkutan. Namamaga ang kanilang mamata sa kayak at sinusundan nilang ang tingin ang bawat galaw ni Rita na may tahimik na desperasyon. Ako ay nagtatago, pinapanot ang lahat ng hindi alam ang gagawin. Mayroon akong naramdamang paninikip sa dibdib, isang kalungkutang hindi ko may paliwanag. Nagpaalam si Rita sa isang halik kay nanay at isang malungkot na tingin kay tatay. Pagkatapos ay lumayo siya, papunta sa akin para magpaalam. Bago umalis, niyakap niya ako ng mahigpit at hiniling na protektahan ako ng Diyos. Niyakap niya ang bawat kapatid hanggang sa sumakay siya sa magarang sasakyan at umalis, lumingon pa hanggang sa mawala ang sasakyan sa daan. Ang maaso ay humabol at tumahol ng malakas. Nang siya'y umalis, muling tumahimik ang bahay, ngunit naiwan ang kalungkutan sa hangin. Mas lalong nalungkot ang aking mga magulang, at ang pakawala ni Rita ay nag-iwan ng isang malaking puwang. Ang araw na iyon ay isa sa pinakamahirap na dinanas ko, at ang sakit ng paalam na iyon ay nanatili sa akin ng matagal, wasak ang aking puso. Isang taon pa ang lumipas mula nang umalis si Rita, at ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang mahirap at walang-awang agos. Isang ordinaryong linggo. Habang papalubog na ang araw at humihina na ang liwanag, umuwi ako galing sa pagbisita kay Sarah, ang aming kapitbahay. Habang papalapit ako sa bahay, may napansin akong kakaiba. Sa harap ngang aming bahay, may isang eleganteng kotse, kumikinang sa ilalim ngang liwanag ng dapit hapon. Tumayo ako ron, nagulat at mausisa. Hindi pa kami nakakitang ganong kotse dati. Noong panahong iyon, ang kotse ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang malinaw na senyales ng yaman at katayuan. Para sa aming namumuhay sa kakapusan, ang makakitang ganong klaseng sasakyan ay isang pambihirang pangyayari. Ang kotse, na may makintab na anyo at kakaibang disenyo, ay tila wala sa lugar sa gitnang kasimplehan ng aming bukid. Isang malaking kaibahan ito sa abang buhay na aming kinagisnan. Naisip ko kung sino kaya ang taong nakmamaneho ng ganong sasakyan at kung ano ang nangyayari para mapunta ang isang tulad niya sa aming pintuan. Ang pag-aasam at kawalan ng katiyakan ay bumalot sa akin habang pumapasok ako sa bahay, sinusubukang unawain ang kahulugan ng hindi inaasahang bisitang iyon. Noon ko napansin na may kakaiba sa sala. Nandun ang aking mamagulang, kausap ang isang lalaking bihis na hindi ko kilala. Ang kapaligiran ay punong tensyon na ramdam ko kahit bago ko pa malaman ang dahilan. Pagpasok ko, tiningnan nila ako ng seryoso at pinaupo. Tumayo ang lalaki upang batiin ako, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na may tingin na malinaw na nagpapakita na gusto niya ang kanyang nakikita. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at napansin kong tila nasisiyahan siya sa aking presensya. Maria, maupo ka sa sofa. Kailangan nating mag-usap, sabi ng aking ama sa tono na hindi ko pa narinig dati. Tila mas formal at kasabay nito, isang tono na may halong pag-aalala at iba pa. Ang aking ina ay maputla at namumula ang mamata na parang umiyak siya kanina.
Ang eksena ay puno ng kalungkutan na hindi ko lubos na maunawaan, ngunit alam kong malalim ang ugat nito sa isang seryosong bagay. Habang nakaupo roon, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng aking puso. Ano kaya ang sobrang seryoso para sirain ang aming linggo? Ang bigat sa sala ay nakakabingi at alam kong may mahalagang malalaman. Sa aking isipan, nagsimula akong mag-isip kung may kinalaman ba ito kay Rita. Nagsimulang magsalita ang lalaki, at ang kanyang masalita ay direkta at walang paligoy. Maria, ako si Antonio. Biyudo ako at may 3 maliliit na anak. Kailangan kong isang tao para alagaan sila. At gusto kong ikaw ang taong iyon. Tiningnan ko siya, nalilito at takot. Nagpatuloy siya ng hindi nagbibigay ng puwang para sa mga tanong. Kami ng iyong pamilya ay nakasundo na. Bilang kapalit ng iyong pag-alaga, makakatanggap sila ng malaking halagang ng pera. Ito ay isang magandang kasunduan para sa lahat. Natigilan ako. Hindi ito isang alok. Ito ay isang desisyon na ang aking mga magulang sa kanilang pagod na ekspresyon ay hindi nagtatanong kung tatanggapin ko. Ipinapaalam lang nila ang isang desisyon na napagkasunduan na ang kanilang ginagawa ay ipinaalam lamang sa akin ang isang plano na isinasagawa na ng walang puwang para sa pagpili o negosasyon. Ang ideya na iwanan ang aking pamilya at tahanan upang manirahan kasama ang mga estranghero sa isang malayong bahay ay kinatatakutan ko. Ngunit kasabay nito, ang pag-isip na ang pagbabagong ito ay maaring magdulot ng pinansyal na ginhawa para sa aking pamilya ay nagbigay sa akin ng napakabigat na pasanin. Wala akong pagpipilian. Ang desisyon ay nagawa na, at bagamat gusto kong tumutol, alam kong hindi mababago ng aking mga salita ang napakasunduan na. Ang totoo, gusto kong tumakas mula roon at hindi na bumalik. Lubos akong nadismaya. Ang katahimikan na sumunod ay siksik at nakakasakal, at binasag ito ng aking paglunok ng laway mula pa noong ibinagsak ang bomba. Di nagtagal, nagsimulang bumuhos ang aking mga luha, at umiyak ako ng malakas na parang isang maliit na bata kahit na ako ay 12 taong gulang na. Ang mga luha ay walang tigil na dumaloy, at naramdaman kong lubos akong walang magawa. Nagpupumilit na iproseso ang nangyayari at ang epekto nito sa aking buhay at sa buhay aking mga magulang at kapatid. Dinala akong aking ina na may malungkot at pagod na tingin sa aking kwarto. Habang inaayos namin ang aking magamit, sinabi niya sa akin, "Anak, pagdating mo sa bahay ni Antonio, maaring may sabihin siya sa iyo na hindi mo pa masyadong maintindihan ngayon, pero huwag kang matakot." Ang kanyang boses ay puno ng kaba na hindi ko pa nakita dati. Nagbabayad siyang malaking pera para sa ating pamilya at mahalagang maunawaan mo na may mga bagay na ginagawa ng magulang para sa ikabubuti ng mga anak. Sa hinaharap, magpapasalamat ka sa akin. Tiningnan ko siya, nalilito at takot. Nagpatuloy siya sa pag-ayos ng lahat ng hindi nagbibigay ng maraming detalye. Ang usapan ay kakaiba at malabo, at ang paraan ng pagsasalita nga aking ina ay tila mas nag-alala kaysa nagpapaliwanag. Ngunit naunawaan ko na sinusubukan akong ihanda ng aking ina para sa isang bagay na hindi ko lubos na maintindihan, at ang kanyang kakulangan ng paliwanag ay lalo lamang nagpadagdag sa aking takot at pagkalito. Ang tensyon sa kanyang boses at ang paraan nganyang pakilos, na tila iniwasan niyang magsalita patungkol sa paksa at tumingin sa aking mga mata, ay nagpahiwatig na mayroon pang iba siyang hindi sinasabi. Bawat salita niya ay tila may bigat na hindi ko maaring balewalain, at ang takot na harapin ang hindi alam ay sumisikip sa aking dibdib. Habang tinatapos namin ang pag-ayos ang aking mga gamit, naramdaman ko ang halo-halong kalungkutan at kaba. Ang haharapin ko ay isang bagay na hindi ko lubos na maunawaan, ngunit ang mga tagubilin ng aking ina, bagamat nakakalito, ay nagpakita sa akin na mayroong isang bahagi ng realidad na kailangan kong harapin, kahit na hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ang paalam ay nakapanlulumo. Bawat sandali ay tila humahaba at lalo akong nababalisa. Ang aking makapatid na may maputlang mukha at namamaga ang mamata sa kayak ay nakapila sa paligid ko. Isa-isa silang lumapit upang yakapin ako, sinusubukang magpakatatag, ngunit imposible itong itago ang sakit at kalungkutan na kanilang nararamdaman.
Ang yakap ng bawat isa sa kanila ay mahigpit at punong ng tahimik na kalungkutan. Ang pakiramdam na mawala ang pamilyang kilala at mahal ko ay halos hindi makayanan. Sinusubukan nilang ngumiti para aliwin ako, ngunit ang mangiti ay mabilis na nagiging luha. Ang aking mga magulang, na may ekspresyon ng pagdurusa at pagsuko, ay niyakap din ako. Ang yakap na aking ina ay isang halungang pagmamahal at desperasyon, at ang yakap na aking ama, bagamat tahimik, ay nagpapahiwatig ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang eksena ay puno ng malalim at tahimik na kalungkutan, at naramdaman kong bawat paalam ay parang pagtanggal ng isang bahagi ng aking sarili. Sa wakas, dumating ang sandali at lumabas akong bahay, dala ang aking maliit na balutan ng damit. Nandun si Antonio sa tabi ng kanyang eleganteng kotse na ngayon ay tila isang simbolo ng buhay na malapit ko nang makilala. Ang sasakyan na dati ay hinanggaan ko, ngayon ay kumakatawan sa paghihiwalay at sa hindi alam na naghihintay sa akin. Umupo ako sa likod na upuan at hindi man lang naramdaman ang pananabik na unang beses makapasok sa isang kotse. Nang paandarin ni Antonio ang makina, ang tunog ng pag-alis ng kotse ay parang isang huling suntok na nagmamarka sa simula ng isang bagong yugto sa aking buhay na hindi ako handang harapin. Ang daan sa unahan ay tila mahaba at punong kawalan katiyakan at tumingin ako sa bintana, sinusubukang isapuso ang bawat huling imahe ang aking bahay at pamilya bago sila mawala sa paningin. Ang pakiramdam ng pakawala at ang pag-asam sa hindi alam ay napakabigat. Hindi ko man lang maisip kung ano ang darating. Habang umaandar ang kotse sa daan ng lupa, ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog ng makina at ng paminsan-minsang pag-ingit ng magulong. Tumingin ako sa bintana, sinusubukang kabisaduhin ang bawat detalyeng tanawin na mabilis na lumalayo. Ang bukit, ang mga puno, at maging ang mga bato sa daan ay tila bahagi ng isang mundong iniwan ko. Mabigat ang aking puso, at bawat kilometrong nilalakbay ay nagpapataas ng aking kaba. Si Antonio, na sumisilip sa akin sa salamin sa harap, na napansin ang nakakasakal na katahimikan, ay nagpasya na subukang basagin ito. So, Maria, nagsimula siya, sinusubukang maging palakaibigan. Kumusta ang buhay sa bukit? Inilingon ko ang aking mukha sa kanya, sinusubukang itago ang aking kalungkutan at takot. Simple lang po, maikli kong sagot, walang gaanong gana na makipag-usap, marami po kaming trabaho. Tila naintindihan niya ang aking pag-atubili, ngunit nagpatuloy siya sa pagsubok na pagaanin ang klima. At ano ang makatinatanim niyo doon? Kahit ano pong kaunti. Sagot ko, hindi pa rin nagbibigay ng maraming detalye. Karamihan po kamoteng kahoy. Bumuntong hininga si Antonio, napansin na hindi ako handang magsalita. Kaya nagbago siyang taktika at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang sarili. Maria, ako ay 39 taong gulang. 2 taon na akong biyudo. Ang aking asawa, si Sandra, ay nasagasaan at namatay. Direkta siya sa gusto niyang sabihin, walang paligoy. Iyon ay nakpahanga sa akin. Tiningnan ko siya. Nagulat sa kanyang pagiging bukas. Tila siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling masasakit na alaala. Nakikiramay po ako. Bulong ko. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Napakasakit, patuloy niya, ang boses ay mas mahina at malungkot. Si Sandra ang pag-ibig ng buhay ko. Mula nang siya ay mawala, naging napakahirap ng lahat. Mayroon akong 3 maliliit na anak na kailangang alagaan at ang bahay ay laging magulo. Desperado na ako para sa tulong. Tahimik akong nakinig. Nararamdaman ang kaunting sakit niya na humahalo sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nakukuwento patungkol sa kanyang buhay bago ang aksidente. Nakakilala kami ni Sandra noong bata pa kami, napakasal kami ng maga at binuo ang aming buhay. Nang mawala siya, parang may isang bahagi sa akin na tinanggal. Miss na siya nga bata at iyon ang sumusugat sa puso ko araw-araw. Nakinig ako ng mabuti, iniisip ang buhay na kanyang inilarawan, puno ng pag-ibig at trahedya. Siguro po napakahirap para sa inyo, komento ko, sinusubukang magpakita ng pangunawa. Oh, at hanggang ngayon, pag-amin niya, ang tingin ay nakatuon sa daan. Pero kailangan kong magpatuloy para sa aking mga anak. At iyon ang dahilan kung bakit ka nandito, Maria.
Hindi lang para tumulong sa bahay, kundi para magdala ng kaunting ginhawa sa patuloy na sakit na ito. Alam kong malaking pagbabago ito para sa iyo, pero sana ay matulungan natin ang isa't isa. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay mas tahimik, ngunit ang klima ay medyo hindi na gaanong tensyonado. May kaba pa rin ako sa kung ano ang darating, ngunit kahit papaano, mayroon na akong maliit na ideya kung ano ang naghihintay sa akin sa bahay ni Antonio. Kahit na may takot sa hindi alam, mayroong kaunting pagunawa sa pagitan namin na ginawang medyo mas matiis ang paglalakbay. Sa wakas, nagsimulang bumagal ang kotse habang papalapit kami sa isang malaking gate. Isang lalaking naka-uniformeng asul ang lumitaw. Binubuksan ang bawat panik ng gate. Tila masaya siyang makita si Antonio. Nagtatanong na may ngiti kung naging mayos ang biyahe at kung nakuha niya ang gusto niya doon sa aking bayan. Sumagot si Antonio na may bahagyang ngiti. "Oh, nakuha ko ang aking layunin," sabi niya. Ang lalaking naka-uniforme ay nakita ako sa likod na upuan. Napansin kong medyo nagulat siya. Pagkatapos ay binati niya ako ng magalang. Tumango lang ako bilang tugon. Sinusubukan pa ring intindihin ang lahat ng nangyayari. Nang bumukas ng tuluyan ang gate, pumasok ang kotse sa loop ng property. Ito ay isang napakalaking lugar, puno at perpektong hardin na may matumpak na gupit sa mahalaman. Ang kulay nga bulaklak at ang matingkat na berde nga dahon ay halos surreal para sa akin na sanay sa kasimplehan ng bukid. Dun, walang putik. Tanging isang malawak at malinis na damuhan. Nagpatuloy ang kotse sa isang daanang may graba at tiningnan ko nang may pagkamangha ang kadakilaan sa paligid. Bawat detalye ay tila inaalagaan ng may labis na pag-iingat at ang kaibahan sa aking lumang bahay ay napakalaki. Alam kong pumapasok ako sa isang ganap na kakaibang mundo at ang pakiramdam ng takot na may halong kuryosidad ay lalo pang lumalaki. Sa wakas, huminto ang kotse, isang bahay. Sa totoo lang, isang mansyon ito, napakalaki na parang galing sa isang panaginip. Bumaba akong kotse, tinitingnan ang paligid na may kislap sa mamata, namangha sa kadakilaan ng lugar. Lahat ay perpekto, mula sa mga hardin na perpektong inaalagaan hanggang sa malaking harapan ng bahay na may matataas na bintana at mararangal na pinto. Bumaba si Antonio ng kotse at lumapit sa akin. Pinanut niya ang aking pakamangha sa isang sandali at pagkatapos ay ngumiti. "Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Maria," sabi niya sa isang magiliw na tono. Ang mansyon ay tila napakalaki at puno ng lihim na pumukaw sa aking kuryosidad na pumasok doon sa lalong madaling panahon. Inilagay ni Antonio ang isang kamay sa aking balikat, ginagabayan ako patungo sa pangunahing pasukan. "Pumasok tayo," sabi niya. "Gusto kong makilala mo ang mabata at maging komportable ka rito." Huminga ako ng malalim. Ngunit bago pa kami makapasok sa bahay, bumukas ang pinto at dalawang bata ang tumakbo palabas, tuwang-tuwa. "Tatay! Tatay! Nakabalik na po kayo!" Sigaw nila, tumatakbo sa mga braso ni Antonio. Niyakap niya sila na may ngiti, halatang na-touch sa pagkakita sa kanyang mga anak. Habang niyayakap niya ang mabata, nagtanong si Antonio, "Nasaan si Angelina?" Nakbago ang mukha ng mabata at sumagot ang batang babae. "Nakalok po siya sa kwarto." Bumuntong hininga si Antonio. "Bigo, hayaan niyo na muna siya," sabi niya, na may tono ng pag-aalala. "Pupuntahan ko siya mamaya." Pinanood ko ang eksena, nararamdaman ang halo-halong kuryosidad at pakikiramay. Ang mga bata, na ngayon ay mas kalmado na, ay tiningnan ako ng may kuryosidad at sinamantala ni Antonio ang pagkakataon upang ipakilala kami. "Hector, Emma, ito si Maria. Dito na siya titira simula ngayon." Tiningnan nila ako sa isang kakaibang paraan, matindi ang kanilang titih. Nahiya ako. Tila nagulat sila sa aking simpleng hitsura at lumang damit. Ang kanilang natingin ay nagpapakitang sorpresa at marahil ay kaunting pagkailang. Tumango sila ng mahiyain, hindi sigurado kung paano mag-react. Ngumiti ako sa kanila, sinusubukang magpakitang kumpiyansa at kahinahunan. Kahit nasa lup-lup ko ay kinakabahan din ako at hindi sigurado sa kung ano ang hinaharap para sa aming lahat. Ang mansyon na dati tila isang malayong panaginip, ngayon ay nagsisimulang makabuhay sa mga boses at mukha nga naninirahan dito.
Inilagay muli ni Antonio ang isang kamay sa aking balikat. Sa pagkakataong ito ay mas mahigpit. Pumasok tayo at kilalanin ang natitirang bahagingang bahay, Maria. Habang papasok kami, ang aking isipan ay puno nga, tanong tungkol kay Angelina at kung ano pa ang naghihintay sa akin sa bagong buhay na iyon. Hindi ko maisip kung anong makakilakilabot na bagay na ang nangyari sa bahay na iyon. Pagpasok, sinalubong ako ng isang malaking bulwagan. Ang mararangal na hagdanan ay umaakyat sa entrada at nahahati sa ikalawang palapag, bumubuo ngang parang mga yakap na gawa sa marmol na pumapalibot sa buong kapaligiran. Ang sahig ay kumikinang, sumasalamin sa liwanag ng isang malaking chandelier na kristal na nakasabit sa kisame, na kumikislap na may halos surreal na kagandahan. Ang dekorasyon ay marangya, may maeleganteng muebles, mapinong kuadro sa madingding, at madetalyeng nakparamdam sa akin na mas lalo akong malayo sa abang bukit kung saan ako lumaki. Bawat sulok ng lugar na iyon ay tila nakukuwento ng yaman at sopistikasyon. May isang partikular na kuadro sa tuktok ng hagdanan na nakakuha ng aking pansin, isang magandang babae na may pulang bestida. Ang kuadro ay mas malaki pa sa akin. Nahipnotismo ako nito. Si Nanay Yan Maria, sabi ni Hector. Namangha ako sa kanya. Patuloy akong ginabayan ni Antonio sa bahay. Itinuturo ang iba't ibang bahagi at maikling ipinapaliwanag ang kanilang mga gamit. Halos malaglag ang pangako nang sabihin niyang mayroon itong 12 na kwarto. Naglakad siya at nagsalita, dito ang sala. Itinuturo ang isang malawak na espasyo na may komportableng maga sofa at isang pampalamuting siminea. At dun ang silid kainan, dakdak niya. Itinuturo ang isang mahabang mesa na napapalibutan ng maupuang may tapiserya na tila handa para sa isang piging. Ang aking isipan, gayunpaman, ay patuloy na naglalakbay. Nakatutok sa wala pang larawan ni Angelina at sa kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin. Bakit siya nakalok sa kwarto? At bakit tila bigo si Antonio? Ang masagot ay hindi dumarating at lalo lamang itong nakpapataas ng aking kaba. Sinubukan kong bigyang pansin ang mga salita ni Antonio, ngunit ang pag-aalala sa kung ano ang darating ay nangingibabaw sa aking mga iniisip. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang intensyon ni Antonio. Tutal, bakit ako kinuhang mayamang lalaking iyon mula sa napakalayo? At iniisip ko rin ang mga salita ng aking ina sa kakaibang pag-usap namin bago ako umalis. Kailangan ko pa ng maraming sagot. Biglang may lumitaw na isang babaeng naka-eleganteng uniforme, halatang nag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa amin na may ekspresyon ng pagkakasala sa kanyang mukha. Paumanhin po, Senyor Antonio, hindi ko po narinig na dumating kayo, sabi niya sa isang nag-aalalang boses. Bahagyang ngumiti si Antonio para pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, Rose, sagot niya ng may kabaitan. Ito si Maria, sabi niya, ipinakikilala ako sa kanya. Dito na siya titira. Si Rose ang mayordomang bahay, at binati niya akong isang palakaibigang ngiti, at tulad ng lahat dun, sobra siyang tumingin sa akin. Ikinagagalak kitang makilala. Maria, sabi niya, sana maging komportable ka rito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nagpasalamat ako ng isang mahiyay na tango na nasasanay pa rin sa hindi pamilyar na kapaligiran at sa bagong dynamics ng bahay. Ang kaibahan sa pagitan ng mainit na pagtanggap ni Rose at ng wala pang larawan ni Angelina ay patuloy na nakakaintriga sa akin. Sa isang sandali, inakala kong titira ako doon at magiging yaya ng mabata. Pero paano naman ang isang mayordoma na nagsasabing pagsisilbihan niya ako kung kailangan ko? Iyon ay talagang kakaiba para sa akin. Nagpatuloy si Antonio sa pagpapakilala sa bahay, ngunit ang imahe na kakandadong pinto nga kwarto ni Angelina at ang tanong kung ano ang naghihintay sa akin ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Bawat bagong detalye ngang mansyon ay lalo lamang nagpapatibay sa pakiramdam na pumapasok ako sa isang ganap na kakaibang mundo, puno nga misteryo at hamon na hindi ko palubos na maunawaan. Pakaraan ng ilang sandali, ipinakita sa akin ni Antonio kung saan ako matutulog. Binuksan niya ang pinto ng isang kwarto na tila galing sa isang fairy tale. Ito ay isang silid manika, maganda, na may mga dingding na pininturahan ng malambot na kulay at mga pinong muebles. Mayroong isang kama na may makulay na kubrekama,
maestante na puno nga porselanang manika at mga laruan na hindi ko pa nakita dati. Ito ay isang lugar ng mapangarap, napakalayo sa anumang nakilala ko. Tiningnan ko ang paligid, namangha sa bawat detalye. Malalaki ang nga bintana at pinapapasok ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa buong kwarto ng isang mainit at nakakaenganyong kislap. Sa isang sulok, mayroong isang maliit na mesa na may upuan kung saan naisip kong maaari akong umupo at maglaro kung may oras ako. May banyo na may bathtub. Nang makita ko iyon, hindi ko napigilan at nagsimula akong umiyak. Dun sa bukid, ang aming banyo ay isang kubeta sa labas ng bahay at ang aming paligo ay sa ilog o sa palanggana at tabo kahit sa pinakamalamig na araw. Si nanay ay nag-iwan ng arinola sa kwarto para hindi kami lumabas sa lamig ng madaling araw at magkasipon. Ito ang magiging kwarto mo, Maria, sabi ni Antonio, pinapanood ang aking reaksyon. Tila nasiyahan siya sa aking pagkamangha. Sana magustuhan mo. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Antonio na maligo ako at magsuot ng isang bestida. Binuksan niya ang isang aparador na puno ng bagong damit, maingat na inayos. Lahat ng, ito ay para sa iyo, sabi niya na may ngiti. Nagulat ako. Iniisip kung paano niya nalaman ang eksaktong sukat ng aking mga damit. Ang kanyang kabutihang loob ay hindi inaasahan at patuloy na nagpapalito sa akin. Pagkatapos ibigay ang mga tagubiling ito, umalis si Antonio, sinabing makikita kami sa hapunan. Nanatili si Rose kasama ko, nag-alok ng tulong sa pahahanda ng bathtub. Kumilos siya ng may kahusayan, ngunit ang kanyang presensya ay malamig at malayo. Bagamat ginagawa niya ang kanyang magawain ng may katumpakan, walang init sa kanyang pag-uugali. Tila siya ay tumutupad lamang sa isang obligasyon. Ang Rose na nagpakilalang palakaibigan sa harap ng kanyang amo ay nagpapakita ngayon ng isang impersonal at walang pakialam na panik. Habang nagre-relax ako sa bathtub, nalunod ako sa aking mga iniisip, pinakninilayan ang lahat ng nangyari bago makarating sa mansyon. Naalala ko ang masasakit na paalam, ang huling beses na niyakap ko ang aking makapatid, at ang kakaiba at nerbiyosong mga tagubilin na ibinigay sa akin ng aking ina. Inisip ko ang mahabang biyahe hanggang dun at ang kakaibang pakiramdam na makarating sa isang lugar na napakalayo sa aking nakasanayan. Ang pakiramdam na ang lahat ay tila napakabuti para maging totoo ay sumasama sa akin. At sinubukan kong intindihin kung paano nagbago ng husto ang aking buhay sa linggong iyon. Isa pang pangitain ang nagsabi sa akin na ang katahimikan ay malapit ng masira at ang pag-asam sa isang bagong realidad ay nag-iwan sa akin ng pagkabalisa. Pagkatapos ngang paligong prinsesa, isinuot ko ang isa sa mabagong bestida na inihanda para sa akin ni Antonio. Ang ganda ngang pakiramdam ko para akong ibang tao. Ang malambot na tela at perpektong tabas ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ngang at kumpiyansa. Tiningnan ko ang sarili ko sa isang malaking salamin na halos sakop ang buong dingding ng kwarto. Ang refleksyon na nakita ko ay isang simpleng babae, ngunit may kislap sa mga mata na hindi ko pa nakita dati. Nagpasya akong pumunta sa kusina, ngunit ang totoo, naligaw ako sa malalaking pasilyong mansyon, hindi na maalala kung saan ako dumaan dati. Pagkatapos maglakad ng walang direksyon, sa wakas ay natakpuan ko ang kusina. Pagbukas ko ng pinto, natakpuan ko ang isang nakakabahalang eksena. Si Rose ay galit na galit, nakikipag-away sa isa pang katulong. Malakas ang kanyang masigaw at pinakmamalupitan niya ang kawawang babae na tila takot at walang magawa. Nangilabot ako at natigilan sa harap ng pinto, hindi makapaniwala na ang parehong Rose na dati ay tila napakagalang at propesyonal ay maring kumilos sa ganoong kalupit na paraan. Agad napansin ni Rose ang aking presensya at nagulat, ganap na nagbago ngang postura. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ka na sa silid kainan. Sasamahan kita, sabi niya, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Kinuha niya ako sa braso at mabilis na dinala sa pasilyo. Sinabi kong hinahanap ko ang kusina para sa hapunan dahil hinihintay ako ni Antonio. Naintindihan ko. Sagot ni Rose, sinusubukan pa ring mapanatili ang kahinahunan, pero hindi kami kumakain sa kusina kundi sa silid kainan. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang nga daliri sa aking braso habang dinadala niya ako sa silid kainan.
Ang biglang pagbabago ngang pag-ugali ni Rose ay lalo lamang nagpadagdag sa aking pakiramdam ng pagkailang at kawalangang katiyakan sa kakaiba at mapangaping kapaligiran na iyon. Hindi ko alam kung ano ang asahan sa aking bagong buhay doon, ngunit ang imahe ni Rose na nakmamalupit ay nakatatak sa aking isipan bilang isang paalala na hindi lahat sa lugar na iyon ay tulad ng inaakala. Pagdating sa silid kainan, natakpuan ko si Antonio at ang kanyang 2 anak na nakaupo sa mesa, naghihintay sa akin. Muli, napansin ko ang pakawala ni Angelina na lalo pang nakaintriga sa akin. Bakit hindi siya laging naroon? Umupo ako sa mesa, sinusubukang itago ang aking kuryosidad at pag-alala. Di nagtagal, nagsimulang dumating ang mangga putahe. Marami sila, iba't ibang uri at kulay, na may masasarap na amoy na pumuno sa hangin. May mga karne, gulay, tinapay, prutas, lahat ay pinalamutian. Hindi pa ako nakakitang ganong karaming pagkain na makakasama sa isang lugar, lalo na para sa isang ordinaryong hapunan. Ang totoo, inakala kong makakaroon sila ang isang party dun. Habang patuloy na inihahain ang mga putahe, iniisip ko kung paano namin 3 kakainin ang lahat ng iyon. Sa bukid, mahigit doble kami sa bilang. At kahit na ganun, madalas kaming kailangang makti sa isang simpleng pagkain. Madalas, natatapos ako sa pagkain na gutom pa rin, kami nga aking makapatid ay natututong paghatian ang kakarampot na mayroon kami. Ang kasaganaan sa mesa ay isang masakit na kaibahan sa kakapusan na aking nakasanayan. Habang nakaupo roon, napapaligiran ng pagkain, hindi ko maiwasang isipin ang aking pamilya na nasa bukid pa rin, marahil ay naghahapunan ng isang simpleng pagkain. Alam kong hindi mabuburang lahat ng pagkain iyon ang mga paghihirap na aking dinanas at kinakaharap pa rin ng aking pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, pinayagan ko ang aking sarili na tikman ang kaunting luho na inaalok sa akin kahit na may mabigat na puso. Sa isang puntong hapunan, nagtanong si Emma hanggang kailan niyo po hahayaan si Angelina na gawin ang gusto niya. Nagulat si Antonio sa tanong. Nag-atubili siya sandali. Halatang nabigla bago sumagot. Unti-unti ko siyang kinakausap at di magtatagal ay tatanggapin niya. Magiging mayos ang lahat. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagtanong, tatangpin po ang ano? Tiningnan ako nina Hector at Emma na gulat. Ang pagkagulat ay nakalarawan sa kanilang mga mukha. Naging tensyonado ang kapaligiran. At si Emma, na may ekspresyon ng sorpresa at pag-alala, ay nagsabi, habang nakatingin kay Antonio, "Tatay, hindi niyo po sinabi sa kanya?" Umiwas ng tingin si Antonio. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig. Tila mas lalo siyang hindi komportable, nanginginig ng bahagya ang kanyang nga kamay. Wala akong pagkakataon, bulong niya. Iniwasan ang aking tingin. Naging mabigat ang klima sa silid at naramdaman kong bumibilis ang tibok ng aking puso, kinakabahan at natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang katahimikan na sumunod ay halos nakakabingi, bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, tiningnan ako ni Antonio, ang kanyang mata ay puno ngang halo-halong kalungkutan at determinasyon. "Maria, mayroon kang kailangang malaman," nagsimula siya, ang boses ay mahina at nag-alangan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Emma. "Tatay, may karapatan siyang malaman ang katotohanan. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito." Ako ay nakaupo, ganap na tuliro. Sinusubukang iproseso ang nangyayari. Bakit napakaraming lihim at tensyon sa paligid ni Angelina at sa akin? Bawat tanong na walang sagot ay nagpapataas ng aking kaba at takot. Si Antonio, na halatang nababagabag, ay sinubukang bumawi. "Maria, ipapaliwanag ko ang lahat sa lalong madaling panahon, ngunit alamin mo na ginagawa namin ito para sa ikabubuting lahat." Ang kanyang masalita, bagamat naglalayong maging nakakapanatag, ay lalo lamang nagpalala sa aking kaba at kawalan ng katiyakan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na iyon. Ang hapunan na nagsimula sa isang kislap ng bago at kuryosidad, ngayon ay nalubok sa isang mabigat at hindi komportableng misteryo. Alam kong malapit nang magbago muli ang aking buhay, ngunit hindi ko pa maisip kung paano o bakit. Makalipas ang 2 araw, hindi ko pa rin nakikita si Angelina. Napakalaki ngang mansyon, na may mga pasilyo at maraming kwarto.
na nagpapadali na hindi makasalubong. Naramdaman ko ang lumalaking pagkabalisa sa loob ko at ang pangangailangang mas maunawaan ang bahay na ito at ang mga naninirahan dito ay nag-udyok sa akin na kumilos. Nagpasya akong mas lumapit kina Emma at Hector sa pag-asang may masasabi sila sa akin tungkol kay Angelina at makatulong na maalis ang misteryong bumabalot sa kanya. Tuwing may pagkakataon, sinubukan kong magsimula nga kaswal na pag-usap, inobserbahan ang kanilang mga kilos at sagot ng may pansin. Ngunit ang dalawa ay gustong malaman ang lahat tungkol sa aking buhay, bawat detalye, at nanlalaki ang kanilang mamata sa bawat bagay na ikinukuwento ko. Mahirap makapasok ng ibang paksa. Kapag nakakapagtanong ako, nagpapalitan silang mabilis na tingin at alam kong nakatapak ako sa isang maslang paksa. Iba si Angelina, sabi ni Emma, iniwasan ang mga detalye, may sarili siyang makatangian. Mula nang mamatay si nanay, hindi na siya pareho. Ang mailap na sagot na ito ay lalo lamang nagpadagdag sa aking kuryosidad at pag-alala. Ano ba ang napaka-espesyal o problemado kay Angelina na tila iniwasan ng lahat na pag-usapan siya ng direkta? Samantala, umaalis si Antonio para magtrabaho araw-araw at bumabalik lamang sa simulang gabi, laging pagod ngunit sinusubukang mapanatili ang isang normal na hitsura kapag nasa bahay. Alam kong may dala siyang malaking pasanin, ngunit hindi ko pa lubos na maintindihan kung ano iyon. Nang gabing iyon, nagpasya akong alamin ang higit pa. Hindi ako maaring manatili sa kadiliman, namumuhay na may napakaraming lihim sa paligid ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na iyon. Sino si Angelina at bakit tila lahat ay naglalakad sa maitlog kapag siya ang pinag-usapan? Kapag pumapasok na ang mga bata sa eskwela, sinasamantala ko ang katahimikan at ang kanilang pakawala upang tuklasin ang bahay at ang hardin. Napakalaking ang mansyon na may mahahabang pasilyo at marangyang pinalamutian ng gasilit. Laging may bagong matutuklasan. Isang kwarto na hindi ko pa nakikita, isang kakaibang bagay, isang bintana na may nakamamanghang tanawin ng mahardin na perpektong inaalagaan. Ang hardin, sa partikular, ay isang kamangha-manghang lugar. Naglalakad ako sa gitna ng mga puno at mga palumpong na may tumpak na gupit, naaamoy ang mabulaklak at naririnig ang tunog ng mga ibon. Mayroong isang maliit na lawa na may makukulay na isda. At sa isang sandali, maaari kong kalimutan ang aking mga alalahanin at malunod sa kagandahan ng lugar na iyon. Gayunpaman, ang aking kapayapaan ay madalas na naantala ni Rose. Tuwing nakakasalubong kami, nagiging kakaiba ang klima. Ang kanyang malamig na tingin at tumpak na mga kilos ay nagpaparamdam sa aking ng pakailang. Walang kabaitan sa kanyang saloobin, tanging isang halos mekanikal na kahusayan. Pinagmamasdan niya ako sa isang paraan na nagpapakilabot sa aking balat, na parang laging nanghuhusga at nag-evaluate. Isang umaga, habang tinutuklas ang isang pasilyo sa itaas na palapag, natakpuan ko si Rose na naglilinis ng isang malaking pinalamutiang salamin. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tinitigan ako. May kailangan ka ba, Maria? Wala po, Rose. Tinitignan ko lang po ang bahay. Sagot ko, sinusubukang mapanatili ang kahinahunan. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpaparamdam sa akin ng kaba. Magandang bahay ito. Tumangos siya, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matindi. Oo nga, pero mag-ingat ka sa iyong manilalakaran. Ang kanyang salita ay nag-iwan sa akin ng pagkabalisa na parang mayroong isang nakatagong banta. Naintindihan ko po. Salamat sa paalala. Bumalik si Rose sa kanyang trabaho at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Mayroon siyang isang bagay na nakakatakot sa akin, isang pakiramdam na mas marami siyang alam kaysa sa kanyang ipinapakita, at napatuloy niyang binabantayan ang lahat sa malawak na mansyon na iyon. Sa ikatlong araw sa bahay, mas magang dumating si Antonio at halatang masaya. Pumasok siya sa pinto na may malapat na ngiti at isang enerhiya na hindi ko pa nakikita. Maria, may magandang balita ako, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang sombrero at isinasabit ito. Nakakuha akong puwesto sa eskwelahan ng mga bata at mag-aaral ka na rin simula ngayon. Halos tumigil ang puso ko. Ang balita ay nagulat sa akin at isang malalim na takot ang bumalot sa akin.
Marunong lang akong isulat ang aking pangalan, isang bagay na matiyagang itinuro sa akin ng aking kapatid sa bukid. Ang ideyang pagpunta sa paralan ay nakakatakot. Sa bukid, napakalayo ngang paralan sa bahay at hindi ako nakapasok dahil, ayon sa aking mga magulang, ang pag-aral ay para sa mayayaman. Pero, Senyor Antonio, sinubukan kong tumutol, nanginginig ang aking boses, wala po akong alam maliban sa pagsulat ng aking pangalan. Hindi po ako nakapag-aral. Lumapit siya at inilagay ang kamay sa aking balikat, sinusubukang pakalmahin ako. Maria, lahat ay kailangang magsimula sa isang lugar, at ngayon, mayroon kang pakakataong matuto. Huwag kang mag-alala, magiging mayos ka. Magbihis ka na at hihintayin kita rito, sasama sa iyo sina Hector at Emma. Sabi niya, iniaabot sa akin ang isang malaking paper bag. Takot na takot pa rin ako. Ang ideya na nasa isang silid-aralan, napapaligiran ng nga batang marunong magbasa at magsulat habang ako ay halos hindi makabuo nga salita sa papel ay nakpapanik sa akin. Dun sa bukid, ang edukasyon ay tila isang hindi maabot na luho. Palaging sinasabi nga, aking mga magulang na ang pag-aral ay para sa mayayaman, isang bagay na kaming mga magsasaka ay hindi man lang mapangarap. Si nanay, sa kanyang simpleng karunungan, ay palaging nagsasabi na ang pinakamahalaga ay ang marunong magtanim at magani, mag-alaga ngang bahay at pamilya. Isa pa, napakalayo ngang paaralan sa bukid. Isang mahabang biyahe ito araw-araw, at wala kaming oras para magtrabaho. At sa totoo lang, hindi iyon katanggap-tanggap sa sitwasyon namin. Nahanda ako para sa hindi inaasahang hamon na iyon. Isinuot ko ang unipormeng pang-eskwela na nasa paper bag at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakareflekta doon ay tila isang taong hindi ko kilala, isang bersyon ng aking sarili na malapit nang pumasok sa isang ganap na bago at hindi kilalang bagay. Naramdaman kong maganda ako sa unipormeng iyon. Bago umalis, binigyan ako ni Rose ng isang tingin na may halong pagamak at isang pahiwating ng kuryosidad. Sana maging maayos ka, sabi niya sa isang boses na hindi nagpapahiwating ng gaanong optimismo. Sa wakas, nakarating kami sa paralan. Ito ay isang malaki at marangyang gusali, napakalayo sa anumang nakita ko na. Tumatakbo ang mga bata sa patio, tumatawa at naglalaro. Malakas ang tibok ng aking puso habang pumapasok ako sa lugar na iyon. Alam kong mula sa sandaling iyon, magbabago ang aking buhay sa maparaan na hindi ko pa maintindihan. Nalagay ako sa isang hiwalay na klase, malayo sa ibang mga bata. May 3 guro na nakpapalitan sa pagtuturo sa akin, bawat isa ay may sariling pamamaraan at diskarte. Ang nilalaman ay napakahirap para sa akin, at madalas akong nalulula. Naisip kong hindi ko kailanman matututunan. Bawat araw pagkatapos ng klase, ang aking ulo ay sobrang sakit na parang sasabog na. Ito ay isang patuloy na pagsisikap, at ang pakiramdam ng pagkabigo ay laging naroroon. Sa simula, ang tanging naisip ko ay kung gaano kahirap ang bagong kapaligiran na iyon at kung paano ang paaralan ay tila isang lugar kung saan hindi ako kailanman makakasya. Ang aking isipan ay sobrang abala sa pag-aral na magbasa at magsulat na sa isang panahon kahit si Angelina ay nawala sa aking mga iniisip. Makalipas ang 9 na araw, ang kuryosidad at pag-aalala tungkol kay Angelina ay nagsimulang bumalik sa akin. Determinado akong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nagpasya akong pumunta sa kanyang kwarto upang subukang hanapin siya. Kung tutuusin, kung walang nagsasabi sa akin, ako na mismo ang aalam. Pagdating ko sa pintong kwarto ni Angelina, huminga ako ng malalim at kumatok. Ang kahoy ay mabigat at matibay, at ang tunog nga aking pagkatok ay tila umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naghintay akong sagot. Ngunit walang senyales na may tao sa loob. Angelina, tawag ko. Medyo nagalangan ang boses. Ako si Maria. Gusto ko sanang magpakilala at makipag-usap. Sa kabilang paningang pinto, tanging malalim na katahimikan. Nanatili ako roon? Sinusubukang iparinig ang aking sarili, ngunit walang tagumpay. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, ipinapaliwanag kung sino ako at nainteresado akong makilala siya, ngunit wala akong natanggap na sagot.
Parang ang pinto ay isang hindi matatagos na harang sa pagitan ko at ng mundo ni Angelina. Nagpatuloy ang katahimikan at naramdaman kong para akong tanga na parang sumisigaw sa kawalan. Nanatiling sarado ang pinto, walang senyales na may tao sa kabilang panik na nakikinig o sasagot. Nawalan ako ang pag-asa at bumalik sa aking kwarto, ngunit ang pakiramdam ang pagkabigo at pagkalito ay hindi ako iniwan. Nagpasya akong hindi ako susuko. Kinabukasan, nagpasya akong subukan muli. May halo-halong pag-asa at kaba, pumunta akong muli sa kwarto ni Angelina. Sa pagkakataong ito, nang magsimula akong kumatok sa pinto at tawagin siya, biglang lumitaw si Rose. Ang kanyang mukha ay matigas at tila halatang bigo siya nang makita ako roon. Walang senyales ng simpatiya o pasensya sa kanyang pagugali. Lumapit si Rose na may mahigpit na ekspresyon at, nang walang salita, kinuha ang isang bungkos ng susimula sa bulsa ng kanyang apron. Sa isang biglang kilos, binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Angelina at mabilis na pumasok, isinara ng malakas ang pinto sa likod niya. Ang tunog ng impact ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at nagpakilabot sa akin. Nakatayo lang ako roon, gulat at walang masabi, habang nagsasara ang pinto sa aking harapan. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ang pag-ugali ni Rose ay kasing hindi inaasahan at malupit, at ang pakiramdam na mayroong isang bagay na napakamali ay lalo pang tumindi. Lumalim ang misteryo ni Angelina, at naramdaman kong lalo akong nahihiwalay at walang magawa sa harap ng sitwasyon. 11 araw na ako sa mansyon. Sabado noon, at si Antonio ay natatagalan sa pagdating na hindi karaniwan. Sa wakas, dumating siya, mas huli kaysa sa inaasahan, at nakita kong halatang lasing siya. Naglalakad siyang pasuray-suray at nagsasalita ng malakas, isang eksenang napakalayo sa kontrolado at matatag na lalaking kilala ko. Si Rose, nang mapansin ang kalagayan ni Antonio, ay tumakbo upang salubungin siya, halatang nag-alala. Sinubukan niyang tulungan siyang umakyat sa hagdan, ngunit nasa masamang kalagayan siya at ang gawain ay mahirap at mabagal. Sumunod ako sa kanila, naintriga at kinakabahan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Nang makarating si Antonio sa harap ng pinto ng kwarto ni Angelina, huminto siya. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang halong galit at desperasyon. Malakas siyang kumatok sa pinto. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang umiyak, humihingi ng atensyon ng kanyang anak. Ang tunog ng kanyang masuntok at sigaw ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo, isang desperado at nakakabahalang eksena. Angelina, buksan mo ang pinto. Sigaw niya, nanginginig ang boses sa halong alak at emosyon. Pakiusap, pakinggan mo ako. Si Rose, na halatang nababagabag at hindi kayang harapin ang sitwasyon, ay sinubukang ilihis ang atensyon ni Antonio at pilitin siyang bumalik sa kanyang kwarto. Nagsasalita siya sa isang nerbiyosong tono, sinusubukang kumbinsihin siyang kumalma at pumunta kung saan niya gusto. Ngunit si Antonio ay desidido at walang senyales na gustong umatras. Pagkatapos ang isang matinding komprontasyon, si Rose, na hindi na kayang pigilan siya, ay sumuko. Sa isang nag-atubiling kilos, kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto ng kwarto ni Angelina. Si Antonio na nasa estado pa rin ng pagkabalisa ay pumasok sa kwarto. Ang pinto ay nagsara, sa likod niya na may isang malakas na kalabok na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nakatayo lang ako sa pinto, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang eksena ay sobrang hindi inaasahan at nakakabahala na naramdaman kong paralisado ako. Hindi alam kung paano makreak o kung ano ang aasahan. Kaya nagpasya akong manatili roon nakikinig. Kung tutusin, inakala kong sa pagkakataong ito ay maririnig ko ang boses ni Angelina. Ang salita ni Antonio ay talagang malakas at puno ng emosyon. Mula sa malayo, narinig ko, kailangan mong lumabas sa kwartong ito. Ang nangyari ay hindi na mababago, nagpapatuloy ang buhay. Kailangan mo siyang makilala. Nagulat ako at natakot dahil parang tungkol sa akin ang sinasabi niya. Sinubukan ni Rose. Napakalmahin siya. Antonio, pakiusap. Kumalma ka. Ayusin natin ito. Binuksan ni Antonio ang pinto. Ang mamata ay nagniningning pa rin sa emosyon. Pumasok ka, sabi niya.
nanginginig ngunit determinado ang boses. Sumunod ako at ang puso ko ay kumakabog. Sinubukan ni Rose na mapanatili ang kahinahunan. Ginabayan si Antonio pabalik sa kanyang kwarto. Iniwan akong mag-isa sa misteryong bumabagabag sa aking isipan. Pagpasok ko sa kwarto, natigilan ako nang makita si Angelina sa unang pagkakataon. Nakaupo siya sa kama. Ang pagkakahawik ay nakakagulat. Toto nga, bulong ni Angelina, mahina ngunit punong emosyon ang boses. Lumuwa ako. Nagpupumilit na makahanap ng mga salita upang ilarawan ang nakikita ko. Parang nakaharap ako sa isang salamin, ngunit isang salamin na sumasalamin sa isang mas magandang bersyon ng aking sarili. Si Angelina ay may maputla at perpektong balat. Hindi tulad ng sa akin na sunok sa mga taon ng pagtatrabaho sa pag-aani ng kamoteng kahoy. Ang kanyang mamata ay malalaki at mausisa, eksaktong tulad ng sa akin, ngunit walang mabakas ng pagod na nagmamarka sa aking mukha. Ang kanyang buhok, bagamat makatulad sa akin sa kulay at texture, ay tila mas mayos at makintab. Ang pakiramdam ay surreal, na parang nakikita ko ang isang perpektong bersyon ng aking sarili, malaya sa mga marka at peklat ng aking mahirap na buhay. Si Angelina, na may maluhang mata, ay nagulat. Sa isang sandali, nakatinginan lang kami, sinusubukang iproseso ang kakaibang pagkakahawik na aming pinagsasaluhan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang aking buhay. Ang katahimikan sa kwarto ay binasak lamang ng mahinang tunog ng aming hininga. Patuloy kaming nakatinginan ni Angelina, parehong sinusubukang tanggapin ang bigat ng sandali. Sa wakas, nahanap ko ang aking boses. Paano ito possible? Bulong ko, nagpupumilit pa ring maunawaan ang sitwasyon. Dahan-dahang gumalaw si Angelina sa kanyang kama, umayos para mas maging tuwid. Ang kanyang makilos ay maganda, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig sa kanyang makamay. Ang kanyang mamata, na halos kamukhang sa akin, ay nakatitik sa akin na may halo-halong kuryusidad at kaba. Kailangan mong umalis, bigla niyang sabi. Ang kanyang boses ay malamig at malayo. Ayokong makipag-usap sa iyo. Ang kanyang masalita ay tumama sa akin na parang isang suntok, mabilis na tinanggal ang anumang pag-asa na maring naramdaman ko sa maikling sandali mula nang pumasok ako sa kwarto. Natigilan ako ron, nagpupumilit na makahanap ng tamang nga salita. Pero makamukha tayo. Sabi ko, nanginginig ang boses. Ayaw mo bang mag-usap tayo? Ano ang nangyayari? Iniwas ni Angelina ang kanyang tingin. Itinuon ito sa bintana. Hindi mahalaga kung makamukha tayo. Ayokong makipag-usap sa iyo o sa kahit sino pa. Pakiusap, umalis ka na sa kwarto ko. Naramdaman kong nagsisimulang mamuo ang maluha sa aking mamata. Ang lahat ng pagkabigla sa pagtuklas, ang emosyon ng pakikita, lahat ay tila gumuho sa harap ng kalamigan ni Angelina. Pakiusap. Sinubukan ko muli. Nakaalangang humakbang papalapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap lang? Mayroon akong napakaraming tanong. Sinabi kong umalis ka, sigaw ni Angelina. Tumataas ang tono ng kanyang boses. Ang mamata ngayon ay nakniningning na may halo-halong galit at takot. Ayokong sagutin ang matanong mo. Ayokong malaman ang kahit ano tungkol sa iyo. Iwan mo na lang ako. Umatras ako. Natakot sa biglang pagsabog. Ang maluha ngayon ay malayang dumadaloy sa aking muka habang papunta ako sa pinto. Bago umalis, sinulyapan ko si Angelina sa huling pagkakataon. Nakatalikot na siya, nakaharap sa bintana, tensyonado ang kanyang nga balikat, malinaw na hindi ako pinapansin. May mabigat na puso, lumabas ako ng kwarto, dahan-dahang isinasara ang pinto sa likod ko. Sa pasilyo, sumandal ako sa dingding, hinayang dumaloy ng malaya ang maluha. Naalala ko pa ang gabing iyon na parang kahapon lang kahit na maraming taon na ang lumipas. Sinusubukan kong huminga, ngunit kasabay nito, isang hindi matinak na determinasyon ang lumalaki sa loob ko. Matigas ang ulo ko. Hindi ako madaling sumuko. Determinado akong humanap ng paraan upang sirain ang mga hadlang na itinayo ni Angelina sa pagitan namin. Kailangan kong alamin ang katotohanan tungkol sa aming nakakagulat na pagkakahawik. Isang bagay na nagugnay sa amin sa isang paraan na hindi ko pamaintindihan.
Nang gabing iyon, natulog ako, ngunit ang tulog ay isang mailap na bisita. Madalas akong magising na takot, iniisip na nakaroon akong masamang panaginip para lamang maalala na ang realidad ang tunay na hamon. Tila humahaba ang gabi at halos hindi ako makapaghintay sa pagsikat ng araw. Nang magsimulang lumiwanag ang langit, bumangon ako, nakalubog pa rin sa aking mga iniisip. Naglakad ako papunta sa pinto ng kwarto ni Antonio, alam kong may ugali siyang gumising ng maaga. Kailangan kong makausap siya. Kailangan kong maintindihan ang napakaraming bagay. Habang naghihintay, ang katahimikan ng pasilyo ay halos maririnig. At pagkatapos, may kakaibang nangyari. Lumabas si Rose sa kanyang kwarto. Inaayos niya ang kanyang damit at tumingin sa paligid na parang natatakot na makita. Nang maktama ang aming matingin, nagulat siya, marahil ay medyo takot, at mabilis akong binati bago umalis ng nagmamadali. Matagal bago tuluyang lumabas si Antonio sa kwarto. Sa sobrang pagod, naupo ako sa pasilyo at nang hindi namamalayan, nagsimulang umidlip. Ang katahimikan ng lugar at ang walang katapusang paghihintay ay nagpatulog sa akin sa isang magaan at hindi mapakaling tulog. Bigla akong nagising sa isang malambot na tapik sa aking balikat. Napatalon ako, nagulat at medyo nalilito. At nandun siya, si Antonio, nakatingin sa akin. "Tumayo ka, iha," sabi niya. "Marami tayong dapat pag-usapan. Mag-agahan tayo ng makasama. Hindi ako papasok sa trabaho ngayon." Ang kanyang masalita ay isang ginhawa at isang paanyaya sa isang sandali na alam kong magiging napakahalaga. Umupo si Antonio sa mesa, ang kanyang magadaliri ay nerbiyosong tumatambol sa makintap na kahoy. Sa isang nag-aalangang kilos, tinawag niya ako papalapit. Hindi sigurado, lumapit ako at umupo sa isang kalapit na upuan. Ang aking mamata ay hindi mapakali, nagpapalit-palit sa pagitan nina Emma at Hector na naroon na nanlalaki ang mamata, naghihintay lamang sa pagsasalitang kanilang ama. Tumikhim si Antonio na parang sinusubukang linisin hindi lamang ang kanyang lalamunan kundi pati na rin ang masasakit na alaala na malapit nang lumabas. 12 taon na ang nakalipas, nagsimula siya sa isang luma at maalikabok na kamalih, isinilang kayo ni Angelina. Ang kanyang mamata ay nawala sa isang sandali na parang nakikita niya ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Isang gabi iyon ng malakas na bagyo, ang mga kitlat ay humahati sa kalangitan. Napakalamig. Huminto si Antonio, pinunasan ang mukha dahil sa hangover. Ang iyong ina, si Sandra, ay papunta sa ospital. Nanginginig ang kotse sa maputik na daan. Ngunit nagmamadali kayo. Hindi na nakarating doon. Kaya kinailangan nilang huminto sa kalagitnaan ng daan sa abandonadong kamalig na iyon. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng tono ng pasasalamat, kasama si Rose. Si Rose. Sila ni Sandra, ang iyong ina, ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Hindi mapahiwalay, matapang si Rose. Tumakbo siya na parang baliw sa paligid, sumisigaw ng tulong. Sa isang himala, bumalik siya kasama ang isang komadrona. Nanginginig ang boses ni Antonio habang nagpapatuloy, ang kanyang kamay ay mahigpit na makahawak. Napakadelikado ng panganganak, lunok niya, ang pagkakasala ay halata sa bawat salita. Wala ako run. Naglalakbay ako para sa trabaho, walang kaalam-alam sa dramang nagaganap. Ipinanganak kayo bago sa oras, napakalit at marupok. Ito ay isang kasalanan na dala-dala ko hanggang ngayon, isang bigat na hindi ako iniwan. Huminga ng malalim si Antonio, na parang nag-iipon ng lakas ng loob upang ikuwento ang pinakamahirap na bahagi ng kwento. Ang komadrona ay isang babaeng may matatag na mga kamay. Mabilis siyang kumilos. Naramdaman ng iyong ina ang mga sakit ng panganganak hanggang sa unang isinilang si Angelina. Siya ay isang mataba at malusok na sanggol, umiyak ng malakas. Kinuha ni Rose si Angelina sa kanyang mabisik at dinala kay Sandra na kinuha siya upang makita ang mukhang kanyang sanggol. Masaya sila dahil naging mayos ang lahat. Ngunit pagkatapos, nagsimulang makaramdam ng mas maraming sakit ang iyong ina.
Nagulat ang lahat. Walang nakakalam na may isa pang bata na darating. Sabi ni Antonio. Noong nga panahong iyon, hindi sila gumagawa nga makaksusuri upang makita ang sanggol bago ipanganak. Malalaman lang natin kung lalaki o babae sa oras ng kapanganakan. Nagpatuloy si Antonio. Ang kanyang boses ay naging mas mahina. Pagkatapos, ikaw ang isinilang, Maria. Ngunit hindi ka umiyak. Tahimik ka lang, walang ingay. Ang komadrona ay labis na nag-alala. Napakalit mo at payat. Kinuha ka niya sa kanyang ngabisik, takot na takot. Sinubukan niya ang lahat para magising ka, ngunit walang nangyari. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagsabi na hihingi siya ng tulong at babalik agad. Tumakbo siya sa ulan kasama ka. Huminto si Antonio sa pagsasalita sandali na parang ang alaala ay masakit pa rin, ngunit hindi na siya bumalik. Dinala ka niya at naglaho sa dilim ng gabi. Habang nakikinig ako, sinubukan kong isipin ang lahat ng iyon na nangyayari. Mahirap paniwalaan na ang kwentong ito ay tungkol sa akin at sa aking kambal na kapatid na hindi ko man lang alam na umiiral. Tumingin sa akin si Antonio at nagpatuloy. Nang gabing iyon, sabi ni Antonio, nanginginig ang boses sa emosyon, nawala ka sa amin, aming anak, para kaming tinanggalan ng isang piraso ng aming puso. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sarili. Mula noon, bawat araw ay isang pagdurusa. Hinanap ka namin kahit saan. Naghintay kami, nagdasal, nangarap ng araw na babalik ka sa amin. Ipinikit ni Antonio ang kanyang mamata sandali, na parang masakit ang alaala. Ang pinakamasama ay ang hindi malaman. Buhay ka ba? Namatay ka na ba? Ito ay isang walang katapusang bangungot. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mamata ay punong sakit. Kinabukasan, walang tigil na sinabi sa amin ng makapitbahay na nawala ang komadrona. Lumipat siyang lungsot ng walang iniwang bakas. Para siyang nilamon ang lupa kasama ka. Hinawakan ni Antonio ang kanyang nga kamay ng mahigpit. Ang misteryong ito ay kumain sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi namin alam kung dapat naming iyakan ang iyong pagkamatay o patuloy na mahintay. Para kaming nabubuhay sa isang limbo, hindi makapagpatuloy, ngunit hindi rin makapagpaalam. Habang nakikinig ako, naramdaman kong may bukol sa aking lalamunan. Mahirap paniwalaan na ang malungkot at misteryosong kwentong ito ay tungkol sa akin. Parang sasabog na ang ulo ko sa pagsisikap na intindihin ang lahat. Bigla, may narinig kaming ingay mula sa pasilyo. Lumingon kaming lahat ng sabay-sabay. Nandun si Angelina, nakatayo sa pinto, nanlalaki ang mamata at punong luha. Bago pa may makapagsalita, tumalikod si Angelina at tumakbo. Tumayo si Antonio nang bigla at hinabol siya. Angelina, maghinte ka, sigaw niya. Narinig namin ang malakas na hikbi mula sa sala. Pagdating namin doon, nakita namin si Antonio na niyayakap si Angelina na umiyak na nakatago ang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Okay lang, mahal ko, mahinang sabi ni Antonio, hinahaplos ang kanyang buhok. Unti-unti, pumasok kaming lahat sa sala. Sina Emma at Hector ay tila hindi alam kung ano ang gagawin. Nakatayo lang ako. Nararamdaman ang kakaiba, na parang nanonood ako ng isang eksena mula sa isang pelikula, isang malaking takot na maliit na babae. Nang kumalma na ng kaunti si Angelina, tiningnan kaming lahat ni Antonio at sinabi, sa tingin ko, oras na para ikuwento ang natitirang bahagingang kwento sa inyong lahat. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagkukuwento. Ang kanyang boses ay napakalungkot. Makalipas ang ilang panahon, muling nabuntis ang inyong ina. Si Emma iyon, sabi niya, tinitignan ng may pagmamahal ang kanyang anak na babae. Noong panahong iyon, nagpasya kami ng iyong ina na kumuha ng isang pribadong investigador. Gusto talaga, naming mahanap ka, Maria. Huminto siya sandali, na parang binabalikan ang mahihirap na sandali. Nagsimula ang investigador ng isang walang kapagurang paghahanap sa iyo. Hinanap kaniya kahit saan. Sinundan ang lahat ng pahiwatig na lumitaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kami nakakuha ng anumang konkretong impormasyon. Ibinaling ni Antonio ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay naging mas malungkot. Ang iyong ina. Hindi na siya naging pareho pagkatapos ng inyong kapanganakan.
Para bang may isang bahagi sa kanya na nawala kasama mo, Maria. Hindi niya kayang ibigay ang kanyang sarili ng buo sa pamilya o sa pag-aalaga kay Angelina. Laging malayo na parang nawawala sa kanyang sariling mga iniisip. Tumingin siya kay Angelina na nasa kanyang kandungan pa rin at hinaplos ang kanyang buhok. Sinisi niya ako dahil wala ako ron sa oras ng inyong kapanganakan at sinisi ko rin ang aking sarili. Ang aming buhay ay komplikado. Tila tinutulak lang namin ang mabagay gamit ang aming tiyan. Alam mo ba, ang iyong ina ay hindi kailanman ganap na naroon para sa amin.